You tell us about this Scoliosis Awareness Month. Ngayong buwan ba to ng June? Yes, Scoliosis Awareness Month, kailangan na malaman ng madla na may nakikitang pagkabaluktot sa ating gulugod o spine at ang awareness na malaman ito ng taong bayan na nangyayari ito. Opo. Ano po yung gusto nyong malaman ng taong bayan tungkol po sa scoliosis, Dr. Briggs? At paano ba natin malalaman kung talagang scoliosis ba ito? I-define muna natin siya, no? Ang scoliosis ay yung pagkabaluktot ng gulugod ng spine, no? Pag tinignan natin yung tao sa likod, makikita nyo na hindi pantay ang likod at ito ay nagiging parang ahas, no? Kumukurba siya o nagiging baluktot. Sa Pilipinas, according to Department of Health Statistics, about 3 million ang apektado ng scoliosis. At nakikita to madalas sa mga kababaihan, no? Ang ratio nga is about 2 to 3 per 100 teenagers. Ayun, Doc, Yan ang Doc, ano ho ba to? I mean, nade-develop lang ho ba to? Kumbaga sa posture ba, sa pagtulog, or parang inborn po ba? Ano ho ba yung cause netong, ano yung nagdudulot po ng scoliosis po? 80% ng scoliosis o yung pagkabaluktot ng gulugod ay tinatawag na idiopathic. Ibig sabihin, hindi alam ang pinagmulan. Yung natitirang 20% na neuromuscular disease, no, katulad ng cerebral palsy at muscular dystrophy. Mga exotic yun na sakit na nakikita rin sa mga taong may scoliosis. Yun nga, Doc, siguro mahirap kasi makita, partner, di ba? Siyempre, nasa likod mo so hindi mo naman malalaman kung ikaw ay may ganyan. Ano yung nararamdaman po ba ng ganyan? I mean, may pangangalay. Paano malalaman kung time na para magpa-check ka? Malimit, nakikita to ng mga magulang. No? Usually, yung nanay, nakikita nagbibihis yung kanyang dalaga. At may mga sinyales. No? Unang-una, yung mga balikat hindi pantay. Mas mataas yung isang balikat kumpara sa kabila. No? Minsan, ang mga tadyang, yung ribs, nakaumbok. Pangatlo, yung likod mismo, nakaumbok rin. At maari din ang baywang ay hindi pantay at yung balakang ay hindi rin pantay. Ang normal kasi ay pantay yung mga lugar na yan. At panglima, yung tinatawag nating leg length discrepancy, pag malala talaga yung scoliosis, hindi na pantay yung haba ng mga lower extremities ng paa. Okay. Yan ang So, mga sinyales. opo. So ano po ba ang gamutan dito, Doc Briggs? Meron pa ba na paraan para ito may treat? Tatlo ang proven ways, no, na pagsagot sa scoliosis. Unang-una ay yung observation. Kailangan sa mga kababaihan, yung mga nagdadalaga, between 10 to 12 years old, pag nakikita na ito, ay dinadala dapat sa doktor, maari sa orthopedic surgeon or sa rehab medicine specialist or physiatrist. Sa mga lalaki, 13 and above, no? At na-x-ray siya, yung tinatawag na scoliogram, at makikita nga na tabingi o baluktot yung gulugod. No? Kapag nangyari to, ang unang solusyon ay observation. Babantayan ka ng doktor, babalik ka every 4 to 6 months, titingnan kung ang curve, yung kurbada ay lumalala. No? Sinasabi natin na ang curve ay minimal pag between 20 to 24 degrees, 25 to 40 degrees malala na ito, yung sinatawag nating moderate scoliosis, at binabantayan to. At nagiging problema ito pag yung dalaga o yung pasyente ay lumalaki pa, no, tumatangkad pa.
Kasi habang tumatangkad sila, ang kurbada ay lumalala. So, Okay. second, meron tayong tinatawag na spinal bracing. Yung kung lumalaki pa yung pasyente, siya ay binibigyan ng spinal brace. At pangatlo, syempre ay ang operasyon, surgery ng spine. Okay. Naku, maraming salamat po, Doc Bricks. Next time po, punta po kayo dito para mas mahaba-haba po ang ating usapan. Namisa namin kayo dito sa studio, Doc. Yes, just call on me a few days before. Thank you very much. Yes. Naku, maraming salamat. Dr. Bricks Pujalte Jr., ang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center.